Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siyang sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At Merry Christmas po sa inyo. Maligayang Pasko. At dahil ang bawat banal na misa ay isang tanda ng grasya ng Diyos at kanyang pagpapala, nararapat lamang natin na binabahagi itong blessing o itong pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Kaya tingnan nyo po ang mga katabi nyo, paki-bless po. Mga katabi nyo, sabihin nyo, God bless you. Yan. Tayo po ay nasa 8 araw na ng ating nobenaryo sa ating mahal na patron, ang Nuestra Señora de Soledad. At kataon din po, ito rin ang bisperas ng taong 2025. Dahil bukas, December 31 na. Napakabilis na ng panahon. Yung iba bukas, malamang magsusuot ng mga bilog, hindi ba? Yung iba naman, tatalon siguro ng alas 12. Ginagawa nyo pa ba po yan? No? At mga bibili ng ilang bilog-bilugan na prutas. No? Pero bago nyo po gawin lahat yan, siguro tayo nagpapasalamat sa Diyos sa bawat araw na binibigay niya sa atin. Sabi nga, di ba may kasabihan, every gising is a blessing. So ngayong itong araw na to, nagising tayo. No? At nagpapasalamat tayo dahil yun ay isang grasya mula sa Diyos. At isa sa mga dasal siguro natin, sana makita pa natin ang isang bagong taon. Kaya nga sa araw na ito, binigyan niya tayo ng pagkakataon na maranasan yung grasya na yon. Nagpapasalamat po tayo dahil tayo'y nakasurvive sa mga kolesterol at matataas na sugar na ating naranasan ng mga nakaraang araw. No? Ilan ba po sa inyo dito ang may mga maintenance na? Meron ba sa alta presyon? Meron ba sa inyo? Ha? Yung iba ayaw umamin Meron naman, no? Yung iba sa sugar, no? Nakakainggit sana all ang mga bata, Talagang masarap at talagang wala silang pinoproblema. Pero siguro ang pinakamahalaga, sa gitna ng lahat ng ating mga balak na isin at balak hangarin, lalo na sa pagdating ng bagong taon, meron tayong patuloy na gumagabay sa atin. At yun ay walang iba, kundi ang ating mahal na patron, ang ating mahal na Birheng Maria. Bukas ay bisperas na rin ng kanyang kapistahan. Dahil bukas, ano po ang ipagdiriwang natin? Sa huling araw, doon sa 12 Midnight Mass, pagsapit ng January 1 din. Ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Mother of God. At napakaganda, bakit? Dahil ang titulong ito ay binigay sa kanya dahil
sa loob ng 9 na araw na ating ginawang simbang gabi, nasaksihan natin yung paglalakbay ng isang taong katulad natin na ang pinanghawakan lamang ay ang pag-asa at tiwala niya sa Diyos. No? Sinong makakagawa nung ganun na lang ang kanyang pananalig at tiwala sa Diyos? Yung una pa lang, hindi ba? Isang anghel na nagpakita sa kanya at nagbigay, sabi nga ng mabuting balita. Pero sigurado, noon hindi pa mabuting balita, sigurado kay Maria yon. Bakit? Dahil siya'y magkakaroon ng anak na wala naman siyang asawa. At alam niyang kahihiyan yon. Hindi ba? Pero dahil sa kanyang pag-asa at tiwala sa Diyos, pinanindigan niya yon. Pinanghahawakan niya. At sa 9 na araw ng paglalakbay po natin, hanggang dumako tayo sa pagsilang ng ating Panginoong Yesus, yun lahat ay naganap at nangyari dahil may isang taong hindi nawalan ng pag-asa sa Diyos. No? Ano ba yung mukha ng isang taong puno ng pag-asa? Tingnan nyo nga po mga katabi nyo, yan ba'y may pag-asa pa? Ha? O yung iba yata nakapikit na. Yung iba nagtatago na ng mukha. Ano ba, wala na bang pag-asa? No? Pero siguro yun yung magandang tanong eh. Ano ba yung mukha ng isang taong puno ng pag-asa? Di ba? Ito yung tao na katulad ni Maria. No? Isang tao na katulad ni Maria. Dahil ang kanyang buhay, maganda man o hindi ang nangyayari sa kanya, siya'y hindi nawawalan ng tiwala niya sa Diyos. Hindi siya nawawalan ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ang mga taong marunong magtiwala sa Diyos, hindi nawawalan ng pag-asa. No? Sa ating ebanghelyo ngayon, napakaganda. Bakit? Dahil sino ba ang bida ngayon sa kwento ng ating ebanghelyo? Sino? Nakikinig ba kayo? Sino? Isang babae. Ano ang pangalan ng babae? Ha? O yan na nga eh, no? Alam nyo ba ang susunod na kwento ng probinsyano? Ha? Alam nyo, mas alam nyo yata yun, ano? Pero ngayon, sumusubaybay ba kayo sa kwento ng Pasko? Ha? Sabi nga, ito'y ika-6 na araw pa lang ng Kapaskuhan. Hindi pa ho natatapos, nag-uumpisa pa lang. At sana'y sumusubaybay tayo sa mga kwento. Baka mamaya ang sinusubaybayan nyo yung kwento ng inyong kapitbahay. Ano na kaya nangyayari sa kapitbahay ko? No? Baka marites lang tayo. Pero ano yung tungkol sa ng kwento? Ha? Ay, susumbong ko kayo kay Father Danichi, hindi kayo nakikinig. No? Tungkol kay Ana. Ay, si Ana nga. O, sino si Ana? Nino? Nanay Nino. Si Ana ay isang tinuring propeta. At nasaan siya? Nasa templo. Bakit siya nasa templo? Ayun ang magandang tanong. Una, si Ana ay hindi lang propeta. Isa siyang matandang babae. Ilang taon na siya? 84 anyos na. Sino sa inyo dito ang 84 years old na? O 80 years old man lang? Wala, no? Pero siya'y 84 years old. At hindi lang siya matandang babae, siya'y isa ng balo. Okay? Ano ang balo? Wala ng jowa. Wala ng asawa. Ilan ho sa inyo dito ang wala ng asawa? Pakitaas ang kamay. Ayun, meron. Okay? No? At hindi lang ho siya isang matandang babae, hindi lang ho siya isang balo, wala pa siyang anak. Hindi siya nagkaroon ng anak. Sino ho sa inyo dito ang walang anak? Pakitaas ang kamay. Yung mga bata, may anak kayo. Kakaiba, no?
Sino dito may anak pero may mga edad na at sila ay may bagong at sarili ng buhay at wala na sa piling ninyo? Pakitaas nga ang mga kamay. Ayan, meron. Di ba? Kaya ko po tinatanong yon, bakit? Dahil halos buhay ninyo ang buhay ni Ana. May edad na, wala ng asawa, at wala pang anak. At saan nakikita itong mga uri ng taong ito? Sa loob ng simbahan. Di ba? May misa ba kayo pag umaga dito? O, yung mga sakristan, pag nagsiserve kayo sa umaga, sino ang mga nagsisimba? Mga bata. Yung pala, may mga marites dito. Okay. Ano? Sino? Oh, hindi mga bata, hindi ba? Mga nanay natin, mga lola natin. At bakit sila nandun sa loob ng simbahan? Umagang-umaga pa lang. Dahil sila ang malalapit sa Diyos. At yan si Ana. No? Magmula nung nilisan na siya ng kanyang asawa, wala na siyang anak at may edad na siya, ang kanyang naging lugar ay ang templo. At doon anong ginawa niya? Siya'y nagdasal. At hindi siya nawalan ng pag-asa dahil alam niya na doon niya matatagpuan ang kanyang kaligtasan. At napakaganda, bakit? Dahil yun ang pinangkapitan niya. Kaya isang araw, ano nangyari? Hinandog si Jesus bilang isang sanggol ng kanyang magulang sa templo. At ano ang nangyari? Andoon si Ana. At ano ang nakita niya? Nakita niya ang manunubos. Kung titingnan po natin, yung kanyang kondisyon, halos sinumpa na siya ng lipunan nila. Ang tingin sa kanya, baliwala na. Pero siya pa ang unang nakakita sa Diyos. At yan ang hamon po ngayon sa atin. Handa ba tayo na ang buhay natin, umpisa hanggang huli, ay para sa Diyos? Bakit kayo nabubuhay araw-araw? Para sa Diyos. Dahil kung hindi hot kayo nabubuhay para sa Diyos, isang araw magsasawa kayo. Isang araw sabi mo, ayoko na nitong buhay na ito. Wala nang saysay. Pero kung ang buhay nyo araw-araw ay para sa Diyos, maniwala po kayo, kahit anong mangyari, hindi man maganda ang mangyari sa araw na ito, ang sasabihin nyo, hindi. Umaasa pa rin ako na ang Diyos hindi ako iiwanan. Hindi ako pababayaan. At yan ang naging buhay ng ating mahal na ina. Hindi siya nawalan ng pag-asa at siya ang naging ina ng Diyos. And that is our consolation. Na ang mga taong malapit sa Diyos at hindi nakakalimot magsimba at magbisita sa simbahan, isang araw, makikita nyo ang Diyos. Hindi pa ngayon, huwag kayong mag-alala. Pero isang araw, makikita natin ang Diyos. At hari nawa patuloy natin ipagdiwang ang Kapaskuhan na ito na katulad ni Maria. Hindi nawalan ng pag-asa at patuloy na nagpasalamat dahil ang Diyos ang kapiling niya. Amen.